Pagkatapos po nating ma-pruning, magtutunaw po tayo ng 1620 dito po sa ang laman po ng balde na ito 18 liters po. Madali pong matunaw ang 1620 kung ikukumpara sa 314, kaya po ito isang oras lang tunaw na. Didilig na po natin yan, tiga-tiga lawang lata ng sardinas kada isang puno. Mga kagarden, para po tumagal ang buhay ng ating mga tanim na sitaw, lahat po ng dahon sa ibabaw lilinisin na po natin. Talaga po ang ititira lang po natin yung kanyang katawan. Wala po tayong ititira na dahon na magugulang sa itaas. Lahat po ng makukuha nating dahon, aalisin na po nating lahat. Ibababad po natin at gagawain naman po nating swamp fertilizer para ipandilig din po sa kanya. Kung dati po nagpo-pruning tayo sa kanyang puno para maging malinis ang kanyang puno, sa pagkakataon po na ito, aalisin po natin lahat ang dahon sa ibabaw. Gaganda ang circulation ng hangin, gaganda ang sagap ng sikat ng araw dahil mawawala na po yung mga makakapal na dahon. At ngayon naman po ang pagkakataon para naman po pagsangahin natin yung ibaba. Diyan naman po natin sila pagsasangahin sa ibaba dahil puro po bulaklak naman ang tumutubo sa ibaba. Yan naman po ang ating pagbubungahin, yung pong kanyang ibaba. Didiligin po natin ng swamp fertilizer na ating ibababad na ipopruning natin sa kanyang dahon. At susuportahan po natin ng 1620. Okay po, umpisahan ko na po ang pagtatanggal ng mga dahon sa ibabaw. Kinuha na po muna natin ang lahat ng bunga na harvest natin. Para po ngayon ang gagawin naman natin ay kakalbuhin po natin yung ibabaw. Mga maliliit na dahon lang po ang matitira. Okay po, umpisa ng trabaho. Ayan po mga kagarden, nabawasan ko na po ng mga dahon. At kada pupunta po ako dito sa sitawan, babawasan ko pa po. Aalisin ko po talaga yung lahat ng magugulang na dahon. Ititira ko lang yung mga bagong sumusulpot. Kaya po yung mga bulaklak nagkaroon po ng laya, tutuloy po yan. Mga bulaklak po na yan dahil po sa pagkaka-pruning. Kung dati po ang nilinis natin yung mga puno niya, ngayon ito naman po itong puno naman po ang ating palalaguin. Hahayaan po nating magsanga. Katulad po nito, pagtutuloyin na po natin itong mga sanga po na ito at iyan naman po ang mamumulaklak. Ang tinatanggal po natin yung kanyang taas. Ayan po, panibago na po yan. Lalagyan po natin ng 1620 at yung pong ibang mga dahon na napili ko na magaganda, ibababad ko po sa isang timbang tubig para gagawin ko pong swamp fertilizer. So itutuloy ko po ang paglilinis. Ganyan po ang paraan para po tumagal ang buhay ng sitaw dito po sa ating sitawan sa bakuran. Para tumagal po siya, halos
aabot po sa ng 6 na buwan na pakikinabangan po ang sitaw kapag po ganyan ang diskarte. Okay po, tuloy po ang trabaho. Ito po ay ibababad po natin sa tubig. Gagawin po nating swamp fertilizer. Magandang umaga po mga kagarden. Natapos ko na pong ipruning lahat ng magugulang na dahon. At tignan nyo po mga kagarden, naglitawan po yung kanyang mga bulaklak. Dati po kasi sa sobrang lago ng dahon, hindi po makaalpas yung mga bulaklak. Talaga pong naiipit sila, hindi pa naaarawan, parang wala silang energy. Pero ngayon po nung natanggalan po yung lahat ng mga malalaking dahon, lagos-lagosan po ang hangin, lagos-lagosan po ang araw, nagkakaroon po sila ng enerhiya na nanggagaling sa araw. Kaya po puting-puti po ngayong umaga. Kahapon po talagang tinapos ko yung pagtatanggal ng mga dahon kahit na ako'y inabot ng dilim. Hanggang sa nakikita ko, tinapos ko. At ngayon pong umaga, nagbukahan po yung mga bulaklak. Siguro po sa tagal na ng experience sa pagtatanim ng sitaw, naiisip at nagagawa na po natin yung magagandang dapat gawain. Ang sitaw po kasi maigsi lang ang buhay. Pinakamahaba na po niyan simula sa itanim, 4 na buwan. Pero ito po, aabot po ito ng hanggang 6 na buwan. Basta patuloy lang po na ilalagyan ng fertilizer, aabot po ito ng 6 na buwan. Total, ito naman po ay pambakuran lang. Sa malalaking farm po kasi, kaya po nagpapalit agad sila. Kailangan sa kanila palaging heavy ang kanilang harvest, palaging madami. Habang tumatagal po kasi ang sitaw, ang kanyang bunga nababawasan na yung size, umiigsi. Pero dito po sa aking experience, para po hindi magkaganoon, mahaba pa rin. Yan po, inaalis ko po lahat ang magugulang na dahon. Pagka natanggal ko na po lahat ang magugulang na dahon, lalagyan ko po ng 1620. Magbababad na po ako ng 1620. 1 oras lang naman po ang 1620. Tunaw na po yun. Pagkatapos po nating maipruning, magtutunaw po tayo ng 1620 dito po sa isang timbang tubig. Ang laman po ng balde na ito, 18 liters po. Yan po. Pupunain po natin ito. Kaya ko lang hindi muna pinuno. Mas madali po siyang tunawin kapag kokonti ang tubig. Hahaluin ko po ng kamay. At siguro po mga 1 oras papahinga muna tayo. At pag tunaw na mamayang 1 oras, ididilig na po natin. Tiga-tigalawa po lata ng sardinas ang bawat isang puno ang ilalagay po natin. Okay po. A few minutes later. Okay po, makalipas po yung 1 oras, dito na po natin binuhat yung timba. Dito na po natin pinuno ng tubig. Madali pong matunaw ang 1620 kung ikukumpara sa 314. Kaya po ito, 1 oras lang, tunaw na. Didilig na po natin yan. Tiga-tigalawang lata ng sardinas kada 1 puno.
Ayan po mga kagarden, natapos na po ako maglagay ng 1620. Talaga pong tinutunaw ko yung 1620 para ma-absorb agad ng kanilang ugat. At ito po, sa ibaba naman po ito, nagbubulaklak. Magbubunga naman po yan sa ibaba. Ayan po, katulad po nito. Ayan, di sa ibaba naman po siya. Dati pinroning natin yan sa kanyang mga puno. Ngayon, sa ibaba naman siya lalago, magbubunga. At yung pong mga magugulang na dahon, binabad ko po sa tubig. 1 linggo po ito. Pagkatapos po nito, ito naman ang ididilig ko sa kanyang mga puno. Swamp fertilizer. Yan naman po ang napakalakas na nitrogen. Sarili niyang dahon, yun ang kanyang fertilizer. Magandang araw mga kagarden. After 3 days po, mula nung kinalbo ko yung kanyang ibabaw, eto na po siya. Naglawitan na po yung mga bunga na dating hindi makalabas. Ngayon po ay nakakalabas na kasi po natanggal na yung mga magugulang na dahon, yung mga malalago at magugulang na dahon nawala na po. Tapos po sa umaga ang mga bulaklak po niya talaga pong nag-o-open, puting-puti po sa umaga. Bago ko po kuhanin itong mga po pwede nang ibenta, binidyohan ko na po para maipakita sa inyo na after 3 days mula nung aking pinruning, mas maganda na po ang ano ng bulaklak. At saka po yung mga bagong usbong at bagong dahon na nakalaya, gumaganda na rin po. Kaya po yan, patuloy na po ang pamumunga niyan. Ibaba at itaas na po, mamumunga niyan. Basta po aalagaan ko lang ng tanggal ng mga dahon na magugulang. Basta malalaking dahon, hindi ko na po yan palalaguin. Kaya tingnan nyo po, ang sitawan ay maaliwalas. Hindi po siya madilim. Natanggal na po lahat yung kanyang nasa ibabaw. Ganyan po ang ginagawa ko. Sa after 3 days po na yan, tumalab na po yung inilagay ko na 1620. At ito naman pong swamp fertilizer na mga dahon na ibinabad ko, after 3 days uli, ididilig ko na po yan sa kanila. Tulong-tulong po ang 1620 at saka po yung organic na fertilizer. Ayan, napakaganda po ngayon. Lusot-lusot ang hangin, lusot-lusot ang sinag ng araw. Ngayon nga lang medyo kulimlim dahil sa bagyo na Wilma. Damay na din po dito na medyo kulimlim. Kahit po sa Visayas ang mga pag-ulan, damay na rin po rito sa Katagalugan. Okay po, ganyan lang po ang ginagawa ko para po tumagal ang buhay ng sitaw. Aabot po ng 6 na buwan na pinapakinabangan dito po sa sitawan sa bakuran. Ganyan lang po para po hindi tanim ng tanim. Pagkatapos po niyan, kamatis naman. Pagkatapos ng kamatis, sitaw uli. Ganyan po ang ginagawa ko. Okay po, marami pong salamat. Subscribe lang po sa aking channel mga kagarden. Tulong nyo na po yun sa akin. Marami pong salamat.